Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin at ang mga pinangalanan ni dating Congressman Zaldico na sina Budget Secretary Amenah Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na nakausap raw ni Ko ukol sa utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. May mga pinangalanan ng kapalit ang Pangulo. Hamon ng palasyo sa iba pang miyembro ng gabinete, magbitiw na kung sangkot sa katiwalian, alang-alang sa delikadesa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, Vicky, tatlong matataas na opisyal nga ng Administrasyong Marcos ang nagbitiw ngayong araw. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amenah Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga pagbibitiw. Narito pahayag ni Undersecretary Castro. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Maguguritang nabanggit ang pangalan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman at PLLO Undersecretary Adrian Bersamin na kaanak ng Executive Secretary sa inilabas na video ni dating Congressman Zaldico. Ang sabi ni Ko, si Pangandaman ang nagsabi sa kanya na may utos umanong Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma naman daw ito ni Yusek Bersamin kay Ko. Sa kanyang pagharap nitong nakaraang Biyernes, iginiit ni Pangandaman na hindi nakialam sa BICAM ang Pangulo at mahigpit nilang sinunod ang budget process. Ang palasyo, hinimok ang iba pa mga miyembro ng gabinete na kung sa tingin nila ay sangkot sa anomalya, ay magkaroon ng delikadesa at kusa na magbitiw. Hindi pa rin lusot ang mga nagbitiw na opisyal at maging ang Pangulo mismo. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman or maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, nanaisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delicadeza. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Itinalaga naman bilang Executive Secretary kapalit ni Bersamin si Finance Secretary Ralph Recto. Kapalit naman ni Recto, itinalagang bagong kalihim ng Finance Department si Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs, Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo ang tatayong officer in charge sa Department of Budget and Management. Vicky, sa gitna ng mga paggalaw na ito sa gabinete, tiniyak ng palasyo na nagpapatuloy ang administrasyon sa pagsiguro sa katatagan ng pamahalaan at gayon din sa pagpapatuloy ng serbisyo sa mga mamamayan. Bukas, biyaheng Bicol ang Pangulo para personal na inspeksyonin ang pinsala at personal na magabot ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Juan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Sinagot ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkwestiyon sa kanilang pagiging transparent at independent na nabanggit sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ipinakikitaan nila ng kanilang aksyon ang pagiging transparent at iniimbestigahan ng kung anong itinuturo ng ebidensya. May nilinaw rin ang ICI kasunod ng video statement ni dating Congressman Zaldico. Nakatutok si Joseph Moro. Speaker Martin Romualdez. Hindi raw magagamit bilang ebidensya sa ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga videong ito ni dating Ako Bicol Party List at House Appropriations Committee Chairman Zaldico kung saan idinawit niya ang Pangulo at si dating House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa mga flood control project. Paliwanag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, may proseso raw sa pagtanggap ng mga ebidensya tulad ng mga video sa korte. The videos come in
Alam niyo sa under the rules of evidence, pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. The fact that these were shown in tranches, baka mahirapan tayo na mai-submit to sa korte and for their to accept them as basis. Sa ngayon, hindi pa iniisip ng komisyon na imbitahan ang Pangulo sa pagdinig. Humarap naman na noong Oktubre si Romualdez kung saan itinanggi niya na sangkot siya sa anomalya. Kaya hamon ng ICI kay Ko tumestigo sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yun eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabpina ng ICI si dating Congressman Zaldy Co. Pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabpina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Co. Hindi naman natuloy ang pagharap sana ngayong araw ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumit na raw ito ng kaparehong supplemental affidavit sa Senado na confidential dahil ginagamit ito sa aplikasyon niya para maging state witness. Kaya hindi na raw maiimbitahan ulit ng ICI si Bernardo, bagaman magagamit ng komisyon ang affidavit sa mga referral nila sa ombudsman. Sinabi na dati ng komisyon na may 3 dati at kasalukuyang senador na irerekomenda nilang pakasuhan sa ombudsman ngayong linggo. Titingnan namin kung kailan talaga masasubmit yan. But currently, we're preparing already the referrals. Ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon, Ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami at ito'y tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sasalang ang budget sa Senado ngayong gabi na may bago ng pinuno ang Department of Budget and Management. Nasorpresa ang bagong OIC, gayon din si incoming Executive Secretary Ralph Recto sa mga bago nilang posisyon. Nakatutok live si Malcolm Zhao. Ma'am? Mel, nandito ngayon sa Senado ang ating economic managers para nga sa budget deliberations at ilan sa kanila yung nakasama sa cabinet reshuffle ng Administrasyong Marcos Jr. Hindi pa raw personal na nakakausap ni Finance Secretary Ralph Recto si Pangulong Bongbong Marcos matapos inanunsyo ng palasyo na siya ang papalit bilang Executive Secretary sa nagresign na si E.S. Lucas Bersamin. It was announced. How do you feel, sir, about it? Surprised, yeah, but work has to continue. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So, taong bahay ka doon. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So, palagay ko yun yung role natin. Tingin naman niya sa pagbibitiw ni Budget Secretary Amena Pangandaman.
Pag-giving credence to Zaldico? No, I don't think so. He's giving the president the free hand to investigate all the departments. Hindi na nagpaunlak ng panayam si Pangandaman matapos magbitiw. Nasa Senado rin siya kanina para sa budget debates pero umalis para sa isang event. Ang magiging officer in charge o OIC ng DBM na si Undersecretary Rolando Toledo na surpresa raw sa pagbibitiw sa pwesto ni Pangandaman. I was surprised actually. Nagulat ako. Nanginginig pa nga ako ngayon. Okay. No, not at all. I was told only before she leaves. I was told that she left the hall because she will attend something with some meeting. So I was told na ako daw pinadala niyang pangalan. Gayunman, ayaw muna magkomento ni Toledo ukol sa bago niyang pwesto. The official communication has mentioned it yet, so I don't know how to answer your questions. Okay, so that's what I can say right now. Pero sir, are you ready to be OIC now? Well, matagal na tayo sa government. Announce na yung name mo. Inaasahang sasalang sa budget debates ngayong gabi ang DBM. Si Toledo muna ang haharap sa Senado kasama ang ibang senior USEC ng Kagawaran. Mel, dito sa Senado, nagpapatuloy pa rin ngayon yung budget debates at si E.S. Ralph Recto pa rin yung haharap para sa DOF. Mamaya inaasahan din na sasalang ang DBM at DOH. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Samantala, pinuna ng mga lider sa Kamara ang mga butas umano sa mga pahayag ni Zaldico na nagdadawi kay Pangulong Marcos sa umano'y budget insertions. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang video na inilabas ni resigned ako Bicol Representative Zaldico, pinagpulungan na ng mga leader ng mga partidong kabilang sa mayorya sa Kamara. The majority is solid in Congress na hindi kami nalilito or nagugulat dyan sa mga sinasabing mga imbentong kwento. Everybody is in support of President Marcos here. Panawagan nila, umuwi sa Pilipinas si Ko at panumpaan ang kanyang mga alegasyon. Bumalik siya, umuwi siya with this, mag-swear in siya. If he's really is that sincere in coming out with the truth, why didn't he go out the moment that all of these things came about, no? I think the only time that he came out with that statement, outlandish it may seem, if you ask me, is when everybody who was appearing in the Senate pointed at him as the most guilty one. Maraming inconsistencies sa kanyang mga statements. As mentioned earlier, na wala siyang kinita, binigay niya lang. Duda ang mga kongresista sa mga sinabi ng dati nilang kasamahan. Kasi siya na nga yung pinaka-guilty dito eh. Di ba? Siya yung nagtatago, hindi yung iba. Siya yung umiiwas ng mga tanong, hindi yung iba. Kabilang saan nila ay mga buta sa pahayag ni Ko, ang mga maletang dineliver umano, pero hindi ipinakita ang laman. Gayon din sa petsa umano ng delivery na hindi umano tugma sa panahong binanggit ni Ko kung kailan umano pinasingit ng Pangulo ang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Puro invento yan eh. And titignan mo yung babaan, mayroon siyang palabas na litrato, yung kotse na nakalagay doon, yung plaka, L ang umpisa, Davao yun. Diba? Naghatid siya ng pera sa Davao. So, some people are saying na binili lang yung mga maleta para kunan ng litrato. Wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na to. Di saan nang galing yung mga eroplano? Saan nang galing yung mga helicopter? Yung mga bahay niya sa Europe? Wala naman sa pulong si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon kay Ko ay nagbanta umanong ipapapatay siya. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Romualdez ukol dito, bagamat nauna niyang sinabing malinis ang kanyang konsensya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.